Okay, bumabati ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman, na palagi kong sinasabi na dito tayo nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range para hindi tayo hanapin sa Pilipinas. So bibigyan ko lang ng isang pansin ang problema ni Marvin Alinbinas. Okay? Ang sabi niya, tanong lang po, ano po yung remedy, sir? Kasi yung kanyang Glock ay nag-full auto. So, lagi ko sinasabi na kung hindi kayo familiar sa mga Glock at wala pa kayong karanasan, ay wag ninyong pakialaman yung kanyang striker at yung kanyang firing pin at yung kanyang disconnector. Dahil pag nasobrahan ninyo ng palis yan, kasi ang sabi niya, ano po yung remedy kasi nag-rapid fire po yung Glock ko pagkatapos po ipalis. So, ang pagpapalis ng firing pin o striker, hindi basta-basta ginagawa yan. Wag ninyong susubrahan. Ipalis lang, dahil pag yan ay nasubrahan ninyo, wag ninyong kunin yung kanyang trigger para palambutin ang trigger. Kasi kung hindi kayo eksperto dyan, ganyan ang mangyayari sa inyong firearms. At magra-rapid fire yan. So ano ngayon ang remedyo? Ituturo ko sa inyo kung ano ang inyong remedyo. At pagkatapos na magawa ninyo ay wag na ninyong galawin pa. Or else bumili na lang kayo ng repair kit. May kit na nabibili niyan na kung gusto talaga ninyong palambutin yan inyong trigger guard. Inyong trigger. So ganito ang inyong gagawin. Tingnan, meron tayong isang Glock dito at ating bubuksan. Okay, bumabati muna ako sa inyo saan man panig kayo ng mundo. At kung bago kayo sa aking channel, ito na ang channel para sa inyo. Kung kayo ay may mga katanungan, mag-comment lang kayo. Pasensya, hindi ako nakapag-live kanina Friday dahil mapapansin ninyo aking boses ay medyo hindi maganda dahil sa pagpapalit ng panahon ay uso ngayon ng sipon. So, anyway, pinilit ko pa rin na tugunan yung katanungan ng ating isang subscriber. So, ganito ang ating gagawin dyan. Pasensya na. Okay? Tingnan muna natin na walang magazine. I-check natin yung baril kung may bala. So, buksan natin at kung walang bala ay pwede na natin siyang buksan. So, ganito ang pagbubukas ng bababa ninyo yung kanyang latch. At matatanggal na ninyo. So, tatanggalin natin yung kanyang spring guide, recoil spring, kanyang barrel, at tatanggalin natin yung kanyang firing pin. So, pagtatanggal ng kanyang striker, yung housing ng kanyang striker ay ating kakabigin pa abante para matanggal natin yung kanyang retainer. Ito yung cover sa likod. Ingatan natin dahil may spring yung kanyang extractor, kaya kailangan nakatutok yung taliri natin doon para hindi tumalsik. So matatanggal na natin itong kanyang striker. So ang nangyari, pagka ito ay pinalis ninyo ng pinalis at ito ay umigsi na, itong kanyang striker na to, pag ito ay umigsi na, it's either na i-rebuild ninyo o palitan na ninyo ng bago. Ito. Papalitan na ninyo ng bago yan. Pero kung ang nangyari, pinalis ninyo ito at ito ay nawala sa 90 degrees, ito ay kumbaga ito ay nawala sa 90 degrees, ay magiging madulas itong kanyang
itong kanyang disconnector. Ito. At pag ito ay pinalis din ninyo at ito ay bumaba na, mahihirapan na ninyong gawan ng paraan. So, be sure na ito ay hindi bumaba, hindi ninyo binawasan yung taas. Dahil pag ito binawasan ninyo yung taas, mawawala na kayo ng pag-asa na maibalik pa. So, ang gagawin lang ninyo, dahil ito ay nasubrahan kayo ng bawas dito, dapat lang, kasi ito, pagkatagalan, ay nagkakamiron ito dito ng maliit na kanal, dapat yun lang ang tatanggalin ninyo. So, pag nga nasubrahan ninyo ito, ay mawawala na yung hindi na mag-engage itong kanyang disconnector. So, ang mangyayari nito, magra-rapid fire na to. Kasi nga ito ay bumaba na. Ang isa pa, pagka itong spring na to ay naputol na o hindi nakatama ang kabit, ang mangyayari niyan ay bababa. Kasi ito ay dapat yan ay nakataas yan. Yan, nakaganyan yan. Pag ito'y mababa, hindi sasabit ito. Itong kanyang striker, hindi sasabit ito. So, kinakailangan lagi nakataas yan at dapat yung spring niya ay gumagana. Pag hindi nakatama yung spring niya, ang mangyayari dyan, yan ay nakababa. Ang nangyari dyan, pag nakababa yan, dire-diretso lang ito. Kasi ito, explain ko lang, ito ang sumasabit. Ito ay sumasabit doon. Yan. Ngayon, pagka ito ay na-deform o nawala sa 90 degrees, kumbaga, nawala yung kanto dito, ang itsura niya ay nakagano na lang siya. Ito, natanggal na itong kantuhan dito. So, hindi sasabit yung kanyang disconnector. So, ang gagawin lang ninyo ay kukuha kayo ng needle file, itong tinatawag natin na 3 kantos, at lalagyan natin ito ng maliit na kanal dito. Okay? Yung kanto dito ay ating bubuhayin. So, ang mangyayari dyan, it's either na itong 3 kantos na maliit, ay titirahin natin ito ng paganon. Yan. Para ito ay magkamiro ng kumbaga ang forma nito, ito ay nawala sa 90 degrees itong parte na to, ay lalagyan natin ito dito ng maliit na parang kanal siya dyan. Dito, ito. Maliit na parang kanal na dyan na pagsasabitan para sumabit yung para ito ay sumabit dito. Ito. Papakita ko sa inyo. Para sumabit na ganyan. Okay? Para siya sumabit. Kasi nga, hindi na siya sumasabit. Hindi na siya sumasabit. Pagka umatras yung slide, dapat ito ay sumasabit dito. So, pagka hindi na siya sumasabit, ibig sabihin, nag-i-slide siya dito. Hindi siya nakakats. So, itong parte na to, dapat yan ay sasabit siya dun. So, pagka ito ay nasubrahan ninyo ng bawas, ang mahirap nito, pag ito ay umiksi na, naging short na to, ay wala ng pag-asa. Kundi, i-rebuild na to, o di kaya magpalit na kayo ng striker o firing pin. So, ayun, ang paraan dyan. Ang paraan dyan ay, yun na, maglalagay kayo dito, kikilinin nyo ng pagganon, para sumabit yung kanyang disconnector. Ito, para sumabit ito. Okay? Ito. Ulitin ko. Dapat yan ay sasabit na ganito dito.
Sana nakikita ninyo ng maliwanag yan. Dapat sasabit yan. Pag ito ay maiksi na, hindi na yan. Pag ito ay pinalis ninyo at umiksi ng umiksi ito, naging short na to, hindi na siya sasabit. Dahil nga, maiksi na siya. At dapat ito, mapapansin ninyo na tataas ito. Pag ito'y nakalubog, pag hinatak ninyo ito at hindi tumataas, ibig sabihin yung spring niya ay hindi gumagana, or ito ay pag nasubrahan ninyo ito ng palis, yun ang magiging problema niyan. Dapat yan ay medyo mataas, nakataas na ganyan. At titingnan ninyo na yan ay sumasabit pa. Malalaman ninyo yan pag ikinabit uli ninyo. Okay, pag ikinabit uli ninyo yan, yan. Ang pagkakabit niyan ay dapat ito ang pagkakabit niya. Ay, baliktad. Ayun. Kabit niya dyan. Tutulak ninyo itong kanyang housing. Tayo na malaking pantulak. Yan. Pagkatapos, tutulak naman ninyong spring ng extractor para yun, magkiklik na siya. Ayun, ito ay dapat sumabit. So, ang mangyayari niyan ay ganito na. Anyway, kung talagang hindi na siya sumasabit, ay magpapalit na kayo ng parts. Okay? Malalaman ninyo kung sumasabit siya. Ayun, gumalaw yung kanyang ano. Yan. Kung makapapansin ninyo yan, ang trigger niya naka-atras. Pagka yan ay inano ninyo, yung trigger niya abanti. Ayun, umabanti yung trigger, gumalaw yung trigger niya, ibig sabihin sumabit. Pero kung yan, yung trigger niya ay hindi gumagalaw, ibig sabihin, yung kanyang striker at yung firing pin at yung kanyang disconnector ay hindi nagtatama. So it's either na yung disconnector niya ay mababa o putol na ang spring, o it's either na sinubrahan ninyo ng palis o umiksi na yung kanyang striker. So yung dalawa na yun ang nagko-connect, striker at yung disconnector niya. So gumagano siya. Pagka ito yung striker niya, ito yung kanyang disconnector, ito yung striker niya ay hindi na sumasabit, ibig sabihin maiksi na, hindi na siya sasabit. At kung ito naman ay ang hugis niya ay paganon, dumudulas siya. So ganon, dumudulas. Kaya importante na malaman ninyo. So yun lang, ganun lang kasimple. At sana dun sa nagtanong, kasi marami nang nagtatanong sa akin ito at ito ay naituro ko na rin. So sa iyo Marvin Alinbinas, sana natugunan ko yung kasagutan. Actually marami na akong tinuruan ito at nagawa naman nila ng tama. At naayos naman nila yung kanyang baril sa pamamagitan ng aking turo. So yung mga may problema na ganito, huwag ninyong basta-basta ipapalis. Kung ipapalis ninyo ay mga 1,000 na liha lang. Actually, tinuro ko na ito kung paano ito ipalis eh. So mali ang iyong procedure ng pagpapalis. Itinuro ko na ito. Itong mga 1,000 na ano lang, na liha.
at magiging maingat kayo. Okay? Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana ay may natutunan kayo sa ating video na ito. At short videos lang ito. Binigyan ko lang ng pansin yung problema ni shout out sa iyo, Marvin. At sana nakatulong ang videos na ito sa iyo at sa iba pa nating mga subscriber. Okay, maraming salamat sa mga subscriber na hindi nag-skip ng ads sapagkat ang kinikita natin dito. Bagaman kaunti lang kinikita natin sa YouTube, ay tinutulong din natin sa mga estudyante. Okay, shout out sa iyo, Marvin. Marvin Nalimbinas. Okay? At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe and share. Pindutin ninyo yung notification bell. At magiging updated kayo sa ating mga videos. At kung kayo may mga katanungan, mag-comment lang kayo. At kung ito ay hindi pa natin natatalakay, ating tatalakayin para kayo ay magkamero ng idea sa inyong mga problema, sa inyong mga parents. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nagasmith din naman. Okay, maraming salamat sa inyo. And God bless.